Magandang hapon mga ka-agri. Ayan. Ngayon nagpapatubig tayo mga ka-agri ng siling sultan natin. Para mahugasan mga ka-agri yung nilagay natin mga ka-agri na kwan dito na ano tawag dito, yung calcium magnesium sulfate saka yung molasses. Ayan. Para maalis siya. Ayan yung tsura niya. Patak-patak lang siya. Ayan. Ayan mga ka-agri, patak-patak lang yan, pero mas mainam yung patak-patak na yan basta hanggang kalating oras kaysa sa magdidilig tayo. Kasi yung dilig mga ka-agri, pagka nilagay natin dyan, hindi naman kaagad yan papasok sa ilalim ng lupa. Kukuha yan, aagos lang yan papunta sa ano tawag dito, pupunta sa dito sa may baba na to. Ganyan yung tsura nya. Ganyan ang drip. Kaya nga drip mga ka-agri, kasi patak ang ibig sabihin ng drip o tagas. Ayan. So ayan, ang i-share ko ngayon mga ka-agri tungkol sa katanungan ng mga ka-agri natin na gustong mag drip irrigation o gumamit ng ganitong sistema. Ayan o. Tingnan nyo, ang gaganda ng sultan natin. May bunga na rin. Ayan o, magkakabunga na siya. Ang bilis mga ka-agri, wala pa tong isang buwan. Ngayon mga ka-agri, ang tatalakayin natin ngayon ay ano ang solusyon upang hindi magbara ang drip irrigation system ninyo. Ayan. Marami kasing katanungan mga ka-agri sa mga gustong sumubok na itong drip irrigation system na to. O pati yung mga may drip irrigation system na mga ka-agri nagtatanong din kung paano maiwasan yung pagbabara ng drip tape. Yung drip tape mga ka-agri, ibig sabihin ng ang drip tape mga ka-agri, etong hose na to. Hindi yung main line, ito yung drip tape. Kung kasama yung drip tape, yung mga lahat ng nandyan, ang tawag dyan, drip irrigation system. Isang buong system na siya. Pero ito, drip tape. Itong drip tape. Yan. May mga proseso tayo mga ka-agri kung paano, ano yung gagawin natin para hindi magbara yung kwan natin, yung drip irrigation system natin o yung drip tape. Una mga ka-agri, maglagay tayo ng filter. Ayan. Kailangan mga ka-agri yung filter kasi yun ang magsasala mga ka-agri ng mga kwan natin, ng mga medyo malalaki na debris para hindi pumatak sa may o hindi bumara sa may drip irrigation natin. Ayun o. Ito mga ka-agri, sinira ng aso. Sinira to ng aso dito sa lugar na to. 10 minutes pa lang yan, yung ganyan niya. So ipapakita ko muna sa inyo mga ka-agri. Ayan yung nababasa niya. Kasi ito mga ka-agri, kinalkal ng aso to. Kaya ganyan, may sira dyan. Yan. Ganyan kaluwang yung nababasa niya. Diyan sa puno. Maluwang yan mga ka-agri. Luluwang pa yan kapag mas matagal nating pinadripan. Ayun. So ano nga ba yung filter mga ka-agri? Saka saan ang pwesto nun? Yung tamang pwesto nya. Papakita ko mga ka-agri para makita ninyo. Teka lang, dahan-dahan tayo dahil parang nakakahilo. Ayan. Papakita natin. Pag-uusapan muna natin mga ka-agri yung filter. Ito yung isang paraan para hindi magbara yung kwan ninyo. Yung filter mga ka-agri nilalagay bago ang drip line, bago yun. Halimbawa, ito na yung drip line ninyo. Dito siya nilalagay sa may lugar na ganito. Dito. Huwag nyo ilalagay sa ganun. Paano pa siya makaka-filter mga ka-agri? Bago siya yung drip line na yan. O mas maganda mga ka-agri, dito siya. Ito yung main kwan ninyo, water source. Ayan o. Dito nyo nilalagay. Ilalagay nyo siya rito. Kapag halimbawa nga, T4 yung kwan ninyo, yung lakas ng tubig ninyo. Sa akin kasi D2 lang. So pag T4, kukuha kayo ng dalawang D2 na, kasi wala namang T4 sa tingin ko mga ka-agri, walang T4 na
filter. Kukuha kayo ng dalawang didos na filter. Ayan, ilalagay nyo rito yung isa, dito naman yung isa. Gagawa kayo ng D4, halimbawang ganyan. Isang didos, tapos isang didos. So dadaan nyo sa filter, tapos pagbalik nun, isasalpak nyo sa isang D4. Yun. So pag napifilter na rin siya, kailangan nyo ng filter. Yun ang pan ko doon, mga ka-agri, para hindi nagbabara. Sa akin kasi, mga ka-agri, may filter yan dito. Nandito yung filter niyan. Dito yung filter. Tapos pan lang siya, kulambo lang siya, mga ka-agri. DIY lang siya. Kasi, mga ka-agri, nagkulang nga ako sa budget, kaya nag-DIY na lang ako. Ayan. Dito may filter din yan. Dito sa lugar na to, nasa loob. Nilagyan ko ng parang gasa. Ayan. Para dito naman yan sa dalawa na to. So ayun, mga ka-agri, yung filter kasi siya yung nagsasala sa mga dumi-dumi, para hindi yung drip tape natin hindi siya nagbabara. Kasi pag nag-abono kayo, mga ka-agri, hindi naman natin may iwasan na may dumi yan, yung abono ninyo. Yung tubig, mga ka-agri, hindi magbabara, wala naman sigurong dumi yan, lalo na pag galing sa lupa. Pero yung abono natin, mga ka-agri, hindi natin may iwasan na may masasama dyan na malaking debris na siyang babara, mga ka-agri, sa kwan natin, sa drip line. So ayun, mga ka-agri, kailangan nyo ng filter. At nga pala, mga ka-agri, yung filter, kukunin nyo siya, lilinisin nyo siya every month. Ayan, monthly ang mga ka-agri ng filter. Paglilinis ng filter, hindi pwede hindi nyo siya lilinisan kasi naiipon yan, maraming naiipon dyan. Minsan sa sobrang konti na lang ng butas niya, kasi marami nang nakabara, napipilitan ng pumasok yung mga medyo maliliit na debris na siyang nagbabara rin sa may kwan natin, sa filter natin. Kaya every month, mga ka-agri, lilinisin nyo yung filter ninyo. Ikalawa, mga ka-agri, buksan yung mainline, yung dulo ng mainline ninyo. Tapos pagkabukas nyo, pakita natin, mga ka-agri. Pagkabukas nyo, hayaan nyo lang siya na dumaloy yung tubig. Kung mga ka-agri, hayaan nyo siyang dumaloy sa loob ng 1 minuto para mas maganda, mga ka-agri, para alam nyo yun, para mas maalis yung mga dumi o lumot, kung ano man yung nandyan sa yun ay stuck sa may mainline natin. Kasi ang mainline, mga ka-agri, hindi mabilis tumulak yan. Dahan-dahan lang din yan. Hindi naman ibig sabihin hindi siya puwersado siya, kaya lang hindi kaagad na umaagos-agos yung tubig kasi yung drip line natin patak-patak. Ayan. Tapos ganito ang gagawin ninyo, mga ka-agri. Ayan, halimbawa, ayan, umaandar nga siya. Papakita nga natin, mga ka-agri, para naman sa kaalaman ng mga nagtatanong. Kasi kung hindi, may mga nag-aagam-agam kasi, mga ka-agri, na minsan paano pagka ayan, nalaglag na nga yung cellphone ko. Diipit kasi natin, mga ka-agri, sa may kuwan natin sa kuwan lang natin, tuhod. Pero gusto kong ipakita sa inyo ayan, ganyan lang siya. Ayan, mga ka-agri, ganyan. Ayan, hahayaan nyo lang siyang dumaloy ng ganyan sa loob ng 1 minuto, mga ka-agri. Kung hindi, kaya naman siguro hanggang kalahat, mga 30 seconds, mga ka-agri, ganyan. Saka nyo siya isara ulit. Ayan, madali lang naman kasi siyang isara. Para, mga ka-agri, kung may lumot-lumot man dyan, o yung mga yung mga ano tawag dito, yung mga, kasi yung mga abono, mga ka-agri, meron niyang limestone. Yung limestone na yan, pagka naisip-sip yan ng kwan ninyo, yung pinang-i-inject ninyo rito, yung mga venturi o kung ano man, pag nag-fertigation kayo, may iwan sa may drip line yan o dito sa main line ninyo. Kaya eto, mga ka-agri, isang solusyon para hindi na nagbabara yung kwan ninyo, yung drip tape. Etong naapektuhan kasi, mga ka-agri, yung drip tape. Ito, yung nasa loob, yung tumutulo-tulo na yan. Ganyan lang siya. Diba, mga ka-agri, sobrang dali lang.
Kaya hindi malaking issue yung pagbabara. Kasi kayang-kaya nating gawan ng paraan yan. Papakita natin. Yan, okay na. Nakipakita ko na mga ka-agri yung main line. Ganon. Binubuksan ko yan mga ka-agri every 2 weeks. 2 weeks lang siya. Yung filter every month okay lang. Pero yung etong main line, kasi minsan mga ka-agri, hindi natin maiwasan umuulan tapos hindi tayo makapagpa-tubig. At dahil hindi tayo makapagpa-tubig mga ka-agri, na-stuck dyan yung tubig. Hindi naman matidrain talaga lahat dyan. At pag hindi na-drain yung tubig dyan, magkakaroon niya ng lumot. Pag nagkaroon niya ng lumot, yung main line, siyempre papasok yan dito sa, pagka nagkatubig, aagos, papasok yan dito sa may mga drip tape natin na siyang pwedeng magbara. Kaya panatilihin natin o maging routine natin pagka may drip tape tayo, naka drip irrigation system tayo, maging routine na natin na every 2 weeks ipaagusin natin yung mga dulo ng main line natin. Ayan, ganyan. Marami ng bunga, susunod natin. Ayan o. Ika-3 mga ka-agri na paraan para magkuhan tayo yung ano tawag dito, yung hindi magbara yung drip line natin. Siyempre, buksan natin yung dulo ng drip tape. Ito. Yung dulo ng drip tape na to, andun sa dulo. Yan, doon sa dulo. Yung sa dulo doon, buksan ninyo. Madali lang naman. Yung proseso doon mga ka-agri, ganun lang rin naman yun. O kung hindi, meron kayong end cap, yung binibiling end cap, yun, iti-thread lang naman yun. Aalisin nyo lang siya doon, tapos buksan ninyo. Hayaan nyo rin siyang tumulo, yung dulo nito. Pero paandar nyo siya mga ka-agri. Pagka umaandar siya, alam ano, magbubukas kayo mga ka-agri, yung hindi siya umaandar, anong tutulong tubig dyan? Yan. Bubuksan ninyo siyempre pag umaandar siya. Paandarin nyo muna yung water source ninyo, tapos magbukas kayo ng valve, paandarin nyo. Kailangan medyo malakas yung pressure mga ka-agri para yung debris na nandyan, nakasabit dyan, talagang umagos. Tapos hayaan nyo mga ka-agri na umagos sa loob ng 1 minuto. So yun lang naman mga ka-agri, paagusin nyo lang ng 1 minuto para naman doon sa dulo, ayan o, doon sa dulo na rin, hayaan nyo yung tumagos. Halimbawa, medyo mahina yung pressure ninyo, yung kalahati, bubuksan ninyo yung dulo na yun, bubuksan ninyo. So hayaan yung tumapon lahat ng tubig doon para nang sa ganon. Kasi mga ka-agri, pakita ko, kapag ka mga ka-agri yung mainline ninyo medyo nakalundo siyang ganyan, may iwan kasi dyan na tubig, o minsan may iwan dyan, sobrang layo naman, kasi sobrang layo minsan ng butas. May nakalundo, halimbawa dito, andito yung butas, tas andito yung butas, dito walang butas, tas nakalundo siyang ganyan. Kasi hindi naman natin may iwasan talaga yun. Magkakaroon siya ng, kasi etong tubig dito hindi mabilis mga ka-agri, hindi siya katulad ng iniisip nyo na pagka nagpatubig na kayo, gaganon siya mga ka-agri sa unang buga, ganon. Pero yung pagka napuno na ito, pag matigas na, ayan, pag matigas ng ganyan, unti-unti na lang yung tubig dyan, hindi siya ganon kabilis. Kasi patak-patak lang naman yung kinukuhan tubig nito. Dahan-dahan na lang to na umaagos. Kaya yung kanyan, yung mga abono na nandyan, yung ibang debris na maliliit na pwedeng bumara, andyan lang siya. Kaya kailangan buksan nyo yung dulo nyan para maagos yon sa loob ng 1 minuto. Kasi bakit 1 minuto mga ka-agri? Kasi pagka andyan yung bara sa may bungad, syempre aagos pa yan hanggang doon mga ka-agri sa may dulo. Kasi doon nyo nga siya bubuksan eh. Kailangan doon lalabas yung debris na malaking, yung debris na pwedeng bumara ngayon sa may drip line ninyo, doon lalabas. Kaya bigyan nyo siya ng oras, siguro mga 1 minuto, sabihin na lang natin nakalabas na yan. Kung hindi naman, sasabit-sabit pa yan, ganoon. Kaya kailangan 1 minuto mga ka-agri para hayaan nyo siyang tumutulo doon. Huwag kayong manghinayang sa tubig kasi kaysa naman may bara dyan. Ayan. Yun mga ka-agri, yun yung isa sa pamamaraan, pangatlong pamamaraan para hindi magbara yung drip line ninyo. Kasi maraming nagtatanong sa akin mga ka-agri, kung isa-isahin ko naman sa may comment yun,
masyado naman ako matatagalan mga ka-agri, kaya ginawa ko na lang ng video. Ito pa ang isang tip mga ka-agri para hindi magbara yung drip line ninyo. Dapat nakadapa ang drip tape. Pakita ko nga mga ka-agri. Halimbawa, ito yung drip line ninyo. Ayan, asan ba yung butas nito? Walang butas mga ka-agri. Ipakita ko na lang, halimbawa, andito yung butas niya. Paano nakadapa? Halimbawa, ganyan siya. Andito yung butas. Andito. Kailangan nakadapa siya. Yung butas, nasa ilalim. Ayan, nasa ilalim. Bakit nasa ilalim mga ka-agri? Kasi nga, pag nakatihaya yan, pagkayari nyo ng mag-abono, pagkatapos nyo ng magpatubig, papatayin nyo na siya. Ngayon, hindi madedrain lahat yung tubig dyan. Pag hindi na drain lahat yung tubig dyan, magkakaroon niya ng lumot. Yung 2 days o 3 days na hindi kayo mag-aabono, magkakaroon na yan ng lumot na siyang babara dun sa may pitch ng drip line ninyo. Kaya kailangan mga ka-agri, nakadapa siya. Ayan, nakaganyan siya. Halimbawa, andito yung butas, kailangan nakadapa siya, nasa ilalim. Para kapag kayari nyo ng mag-fertigation o mag-abono o magpatubig, kahit pinatay nyo na yung makina, papatak pa rin siya, papatak-patak na ganyan, sinisimot niya ngayon yung laman ng yung laman ng drip line ninyo. Kasi nga, pag may nakalundong ganyan yan, tapos nakatihaya siya, maiipon doon yung tubig. Hindi yun madedrain. Yun ang pagmumulan mga ka-agri ng lumot o pagbabara. Ayan. Kailangan nakadapa siya, nakadapa. Huwag nyong hayaan na mag-install kayo ng drip line na nakatihaya. Dapat nakadapa. Yun ang pinaka-the best. Ayan. So ayan, nakakuan. Yun na lang mga ka-agri. Siguro nasabi ko na. At iisipin pa natin kung ano yung mga pamamaraan pa. Siguro wala naman na. Yun lang siguro mga ka-agri. Pagka merong pamamaraan pa na naisip ko kung paano hindi magbara yung drip line natin, siguro isasabihin ko na lang ulit sa susunod na video kapag may manaalala ulit ako. Kasi ngayon mga ka-agri, hindi naman natin maalala lahat yan. Ilipat na natin mga ka-agri. Kailangan na nating ilipat doon sa may kabila. Ito kasi mga ka-agri, ayun, naka-open. Naka-open siya. Pag yung valve ninyo nakaganyan, naka-open siya. Pag nakaganyan, naka-X siya. Naka-off yan. So ang gagawin natin pag ililipat natin mga ka-agri, i-ship natin sa kabilang area. Ayan o, katulad yan. Dito siya. Wag mo muna yung isasara. Wag niyo munang isasara yan. Kailangan magbukas muna kayo rito sa susunod na area. Hayaan nyo lang muna siyang ganyan. Bubuksan nyo muna yung area yung susunod. Ayan, halimbawa, yan. Tapos halimbawa, nabuksan nyo na lahat yan. Nabuksan nyo na lahat yung valve dyan. Siya patutubigan nyo next. Saka naman kayo magsara ngayon. Kasi mga ka-agri, kapag nagsara ka agad kayo, tapos nakasara din yung susunod na area ninyo na patutubigan, o di saan pa papatak mga ka-agri yung tubig na manggagaling doon sa makina? Di wala, sasabog ngayon yung hose ninyo. Kaya mga ka-agri, isang tip, kailangan mga ka-agri, magbukas muna kayo sa next area ninyo. Huwag kayong, baka makalimutan yung mga ka-agri, huwag kayong magsasara kaagad. Yan. Magbukas muna kayo. Bubuksan natin. Yan. Ganito lang patubig mga ka-agri. Sobrang dali lang. Yan. Bubuksan natin isa-isa. Yan. Ayan, nakabukas na. Yan mga ka-agri, yan dulo na yan. Binubuksan yan every 2 weeks. Yan. Aalisin lang naman ito. Itong takip na to. Aalisin lang yan. Tapos kakadkad yung ganyan. Bubukas na dyan. Magkakatubig dyan. Ayan, nakasara na.
Ay, nakabukas na yung susunod na area natin. Ngayon, isasara naman natin yung kaninang pinatubigan natin para naman ano tawag dito, hindi siya sasabog. Ayun o, pumapatak na. Ganyan lang. Mahina yung patak mga ka-agri kasi nga nakabukas pa siya lahat. Ayan. Pero pag sinara ko na yung 10 dyan, yung kalahati, ito. Pag sinara ko na to, yan, sasara na natin to. Lalakas na yan mamaya hanggang doon. So ayun lang mga ka-agri, magsasara na ako. Tapos wala naman na ako sigurong sasabihin. Mag-comment na lang kayo mga ka-agri kapag may gusto pa kayong, may katanungan pa kayo tungkol sa drip para masagot natin. Yung mga na-experience natin mga ka-agri, masasagot na natin yon. Pero hindi pa natin na-experience, syempre hindi ko pa yun masasagot kasi hindi ko pa nga na-experience eh. Ayan. Saka yung mga katanungan mga ka-agri, simplihan nyo lang, huwag masyadong malalim kasi nahihirapan akong makaintindi. Lalo na pagka sobrang lalim ng English ninyo, nahihirapan ako mga ka-agri. Ayan. So yun lang mga ka-agri, maraming salamat.